ang talakayan sa Senate Impeachment Court sa usaping confidential funds ng Office of the Vice President. Dahil ito sa magkaibang opinyon tungkol sa pag-o-audit ng reward payments at pagbili ng impormasyon at ang pamantayan kung naging successful ba ang isang operasyon gamit ang confidential funds. Ang buong detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Judea Bernardo. Gazi, natapos na ang ika-15 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at nananatiling nakasentro ang diskusyon sa Article 1 o alleged misuse of confidential funds, questionableng pag-liquidate ng mga dokumento nito at ang umano'y misappropriations ng mga opisina ng Vice Presidente sa nasabing pondo. Kinwestiyon ni Ferrer kung may natuklasang finding ang COA na nakatanggap ng bayad para sa reward at purchase of information ang Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Sagot ni Del Campo, wala. Tinalakay din ang mga acknowledgement receipts na ginamit sa liquidation ng confidential funds. Nang itanong ni Ferrer kung ang mga pangalang gaya ni Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Ralph Josh Bacon at Andy Lim ay otomatikong nagiging fictitious dahil kakaibang mga ito, sinabi ni Del Campo na hindi niya ito masasagot. Ipinaliwanag din ni Del Campo na hindi sinasagawa ng COA ang verification ng identity ng mga payee. Compliance audit aniya, ang mandato batay sa mga dokumentong isinusumite. Sa cross-examination naman, binigyang diin ni Ferrer na independent agency ang COA habang kinwestiyon niya kung bakit isinama sa audit ang mga impormasyong lumitaw sa mga pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ayon kay Del Campo, kabilang sa mga impormasyong maaaring gamitin sa audit ang mga admissions na ginawa sa ilalim ng panunumpa. Bago magtanghali, tinalakay din ang 75 million peso confidential funds ng Department of Education na nakatanggap ng credit notice noong August 8, 2024 matapos makapagsumite ng compliance ang ahensya sa ilang findings ng COA. Sa redirect examination, tinanong naman ni House Prosecutor Counsel Attorney Lorna Capunan si Del Campo kung kasama ba sa mandato ng OVP at DepEd ang mga confidential activities. Sagot ni Del Campo, batay sa mandato ng dalawang ahensya, hindi ito kasama. Kinwestiyon din ni Capunan kung maaaring gamitin ang confidential funds para sa mga personal na aktibidad ni Duterte at sa security ng Vice Presidente. Ayon kay Del Campo, hindi maaaring i-charge sa confidential funds ang mga personal na aktibidad. Kabilang sa mga binanggit ni Del Campo na hindi pinapayagan sa ilalim ng Joint Circular 2015-01 ang Christmas party, tree planting, council meeting at pamamahagi ng groceries kapag ito ay siningil sa confidential funds. Tinapos ni Capunan ang redirect examination at muling nag-cross-examine si Ferrer. Dito kinumpirma ni Del Campo na walang finding ang COA sa Notice of Disallowances na nakatanggap ng reward o payment para sa purchase of information ang VPSPG sa confidential funds. Iginiit din ni Ferrer na inaprubahan ng Office of the President at ng Congress ang confidential funds ng OVP. Tinanong niya kung may tuwirang prohibition ba sa Joint Circular na hindi maaaring tumanggap ng confidential funds ang OVP at DepEd. Sa pagtatanong naman ng mga Senator Judge, sumentro ang atensyon sa 16 million pesos na ginastos ng OVP para sa 34 safe houses sa loob lamang ng 11 araw noong 2022. Tinanong ni Senator Raffy Tulfo si COA State Auditor Del Campo kung excessive ba ang 16 na milyong pisong paggasta para sa mga nasabing safe house. Ayon kay Del Campo, umasa lamang ang COA sa certification ng Special Disbursing Officer na kinakailangan ng mga ito at may legal na layunin. Inamin naman ni Del Campo na malaki nga ang mga nasabing halaga para sa pag-upa. Ayon kay Senator Tulfo, kung hahati-hatiin ang halaga, lumalabas na nasa 42,780 pesos kada araw ang gastos para sa bawat safe house. Samantala, sa labas naman ng Senate Impeachment Court, iginiit ni prosecution spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong ang isang tanong. Bakit kailangan gumastos ng milyong-milyong piso para sa security-related activities sa Davao City kung ito na ang itinuturing na pinakaligtas na lugar para kay Duterte? At saka, the safest place for her is Davao City. Di ba? Why would spend money in an area where you feel the safest?
Ayon pa kaya Jong, base sa testimonya ni Del Campo, lumalabas na ang pinakapakinabang ng confidential funds ay para sa seguridad ni Vice President Sara Duterte at hindi direktang sa pakinabang ng publiko. Mula rito sa Senado, ako po si Judea Bernardo para sa DATV News. Maraming salamat sa iyo, Judea Bernardo.